Marshall Peak, Kabanata 4201. Nasa panganib si Guo Ziyan. Ang cultivator sa mesa ay panandaliang tinalakay ang Yun Xinghua at ang sitwasyon sa graceful na teritoryo bago baguhin ang paksa. Wala nang mas mahalagang impormasyon. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang tasa at dahan-daang uminom, umilingiling. Mula sa kanilang pag-uusap, tila si Yun Xinghua ang pinuno ng Great Blood Continent, at ang Great Blood Continent ay ang paksayon na kinabibilangan ng anak na babae ni Guo Ziyan. Ang kakayahan ni Yun Xinghua ay orihinal na hindi masama, at nagkaroon siya ng pagkakataong direktang maabot ang 4th Grade Heaven Opening Realm. Sa kasamaang palad, sa ilalim ng pagsupil sa Graceful Pavilion, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maabot ang 3rd grade. Matapos gumugol ng 50 taon sa pag-iisa, sa wakas ay nakapasok siya sa 4th Grade Heaven Opening Realm. Bagamat huli na siya ng ilang dekada, naabot pa rin niya ang 4th Grade Heaven Opening Realm. Gayunpaman, ang iba't ibang mga cultivator ay may iba't ibang potensyal para sa paglago sa hinaharap. Kung direktang maabot ni Yun Xinghua ang 4th Grade Heaven Opening Realm, ang kanyang limitasyon ay ang 6th Grade Heaven Opening Realm. Ngunit ngayon, ang kanyang limitasyon ay nasa 5th grade lamang. Bagaman ito ay pagkakaiba lamang ng isang yugto, ang pagkakaibang ito ay kadalasang pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa. Noong si Yuhi ay nasa 5th Grade Heaven Opening Realm, na nakaharap sa 6th Grade Heaven Opening Realm na Lady Boss, wala siyang kapangyarihang lumaban. Ngayong umabant na rin siya sa 6th Grade Heaven Opening Realm. Si Luzu na dati ay isang 5th Grade Heaven Opening Realm, ay hindi tatagal ng higit sa 10 paghinga ng oras kapag lumaban siya sa Lady Boss. Ang mga tao ay walang pagpipilian kundi ibaba ang kanilang mga ulo sa ilalim ng mga ambi. Ang Yun Xinghua na ito ay ipinanganak sa maling panahon. Hindi maiwasan ni Yang Kai na isipin ang sarili. Sinabi sa kanya noon ng Lady Boss na kung gusto niyang direktang maabot ang High Grade Heaven Opening Realm, maraming panganib. Ang mga Heavenly Paradise o Blessed Land na iyon ay hindi uupo at tiyak na pipigilan siya. Kung hindi, kung siya ay direktang umabot sa High Grade Heaven Opening Realm, ang kanyang paglaki ay magiging masyadong nakakatakot. Mula noong sinaunang panahon, sa 3,000 mundo, ang mga may mga kwalipikasyon na direktang maabot ang High Grade Heaven Opening Realm ay palaging mga alagad ng mapalad na paraiso. Ang mga taong ito ay may kakaibang kalamangan at tapat sa kani-kanilang mga sekta. Ang mga Heavenly Paradise o Blessed Land na iyon ay natural na hindi mag-aalala na ibagsak nila ang kanilang mga posisyon sa pamamahala. Iba si Yang Kai. Wala siyang koneksyon sa alinmang Heavenly Paradise o Blessed Land, kaya natural na hindi siya nakatanggap ng anumang proteksyon. Ngayon tila ang ganitong uri ng panunupil sa iba ay hindi isang bihirang bagay sa buong sansinukob. Kung si Yun Xinghua ay nasa teritoryo na ni Jinghong, paano ang iba pang malalaking teritoryo? Hindi lihim na pinaikli ni Yang Kai ang 7th grade power. Ipinakita niya ang Divine Technique Dharma characteristic ng maraming beses sa Great Cosmological Realm at nakipag-usap sa ilang mga disipulo mula sa Heavenly Paradise o Blessed Land. Matapos magsara ang Great Cosmological Realm, bumalik ang mga taong iyon sa kani-kanilang sekta. Tiyak na magtatanong ang kanilang mga amo tungkol sa iba't ibang bagay sa Great Cosmological Realm. Kahit na ang mga taong iyon ay nagpapasalamat kay Yang Kai sa pagliligtas ng kanilang buhay sa Great Cosmological Realm, hindi nila ito may tatago ng matagal. Sa makatuwid, itinuring ni Yang Kai na siya ay na-target na ng ilan sa mga Heavenly Paradise o Blessed Land. Hindi niya alam kung kailan darating ang isang pagsupil na katulad ng kay Yun Xinghua. Nagdulot ito sa kanya ng hindi sinasadyang pakiramdam ng isang pakiramdam ng pangangailangan ng madali ang pagkilos, na parang oras na naghihintay para sa walang tao. Sa kasamaang palad, ang 7th grade resource at mas mataas ay masyadong kakaunti. Kulang pa rin siya sa metal element at ng yin at yang, kaya wala siyang ideya kung saan hahanapin ang mga ito. Umaasa siyang maituturo sa kanya ng Lady Boss ang tamang paraan. Tila nakita ni Yuhi ang depresyon ni Yang Kai at tahimik na nagbuhos ng alak ng walang salita. Matapos maghintay ng 6 o 7 araw sa Star Market na ito, hindi pa rin bumabalik si Guo Ziyan, na nagparamdam kay Yang Kai na may hindi tama. Sinuri na rin niya ang map of the universe dati. Ang Great Blood Continent ay hindi masyadong malayo sa Star Market. Sa kasalukuyang bilis ni Guo Ziyan, ang isang round trip ay aabutin ng 3 o 4 na araw, kaya paano siya maaantala ng ganoon katagal? Bukod dito, alam din ni Guo Ziyan na hinihintay siya ni Yang Kai. Kung may need delay man siya, siguradong magpapadala siya ng magpapalam sa kanya. Ngayong walang balita at bakas sa kanya, may nangyari kaya? Sa pag-iisip na ito, hindi na naghintay si Yang Kai, ngunit bumalik sa Flying Lotus Flower at lumapag kasama si Yuhi at hiniling sa lahat na kontrolin ang Flying Lotus Flower at lumipad patungo sa direksyon ng Great Blood Continent.
Pagkatapos lumipad ng wala pang kalahating araw, si Yuhi, na nakatayo sa tabi ni Yang Kai, ay biglang lumingon at tumingin sa isang tiyak na direksyon, baka sa kanyang mukha ang pagtataka. Sinundan ni Yang Kai ang kanyang tingin at nakita ang isang spirit province sa di kalayuan, ngunit walang mga bakas ng spirit arrays na sumasaklaw sa spirit province na ito, kaya dapat ay isa itong spirit province na walang may-ari. Mayroong maraming ganoong mga spirit province sa 3,000 mundo, at sila ay nakakalat sa lahat ng dako sa universe. Gayunpaman, dahil wala silang malalim na pundasyon, ang ilang bahagyang mas malakas na puwersa ay hindi nagbigay pansin sa kanila. Ang ilang Heaven Opening Realm Masters, sa kabilang banda, ay gustong sakupin ang mga spirit province na ito at magtatag ng sarili nilang mga sekta at dahan-dahang umunlad. Kung maayos silang pinamamahalaan, marahil pagkalipas ng maraming taon, ang mga spirit province na ito ay maaaring maging punong tanggapan ng isang third o second grade force. Young Master, may mga nag-aaway dyan. Pinagmasdan ng mabuti ni Yuhi bago biglang nagsalita. Sa malawak na universo, hindi mabilang na mga tao ang nakipaglaban at nakipaglaban araw-araw, at hindi mabilang na mga tao ang namamatay araw-araw. Ang ganitong uri ng labanan ay napakakaraniwan. Gayunpaman, ang pagharap sa isang labanan sa direksyong ito ay nagpasimangot ng hindi sinasadya ni Yang Kai. Hindi niya maiwasang isipin si Guo Ziyan na matagal nang hindi nakabalik. Nilinggan niya ang kanyang ulo upang tingnan silang Qingshan at sinabing, makipag-ugnayan kay Commander Guo at tingnan kung maaari mo siyang kontaken. Natanggap nilang Qingshan ang order at agad na kinuha ang communication bead na ginamit sa pakikipag-usap kay Guo Ziyan. Pagkaraan ng ilang sandali, tumangala siya at sinabing, Master, kinubkob si Commander Guo. Hindi maganda ang sitwasyon. Galit na galit si Yang Kai nang marinig niya ito. Sino ito? Maglakas loob ba sila? Walang alinlangan na ang isa sa mga partido na nakikipaglaban sa walang may-ari na Spirit Province ay walang alinlangan na si Guo Ziyan. Nang hindi kailangan ang utos ni Yang Kai, agad na kinokontrol nilang Qingshan at ng iba pa ang Flying Lotus Flower at nagmamadaling pumunta sa direksyon ng Spirit Province. Kasabay nito, patuloy nilang ginagamit ang communication bead para makipag-ugnayan kay Guo Ziyan. Sa kasamaang palad, wala silang natanggap na tugon. Malamang na masama ang sitwasyon ni Guo Ziyan, kung hindi, magkakaroon siya ng oras para sumagot. Ang Spirit Province ay tila malayo, ngunit ang bilis ng Flying Lotus Flower ay napakabilis. Wala pang 30 minuto, nakarating na sila sa gilid ng Spirit Province. Dumating sina Yang Kai at Yuhi sa labas ng Lotus Flower Landing sa isang iglap. Pagtingin nila, hindi maiwasang magdilim ang kanilang mga mukha. Sa Spirit Province, pinoprotektahan ni Guo Ziyan ang isang babae at umatras ng hakbang-hakbang. Puno ng dugo ang kanyang buong katawan, at ang kanyang hininga ay hindi matatag. Halatang-halata ang matinding sugat niya. Punit-punit ang damit sa dibdib, at may dagwang sugat sa baywang at tiyan. Punit-punit ang kanyang laman, at malabo na nakikita ng isa ang kanyang namimilipit na organ. Nagtanggol siya at umatras, at tumalsik ang dugo saan man siya dumaan. Ang babaeng pinoprotektahan niya sa likod niya ay isa lamang Emperor Realm Master, at ang kanyang hitsura ay medyo katulad ng kay Guo Ziyan. Kahit na hindi siya kasing ganda ni Guo Ziyan, siya ay matangkad at balingkinitan pa rin. Dalawang bahid ng luhang hindi pa natutuyo ang damaloy sa kanyang mga pisngi, na ikinaawa ng isa sa kanya. Ang kanyang magagandang mata ay puno ng gulat at pag-aalala. Kahit na gusto niyang tumulong, ang kanyang lakas ay masyadong mababa. Wala siyang maitutulong sa gayong labanan, at sa halip, siya ay isang pabigat kay Guo Ziyan. May 4 na tao na kumukubkob kay Guo Ziyan, at may 2 bangkay na nakahandusay sa lupa. Ang 4 na tao ay nagkaroon ng maraming pinsala, ngunit lahat sila ay mga light injuries. Ang isa sa kanila ay naglabas ng aura ng 3rd grade Heaven Opening Realm, at ang 3 pa ay nasa 2nd grade. Si Guo Ziyan ay lumaban ng isa laban sa 6 at napatay ang 2 sa kanyang mga kaaway. Gayunpaman, sa sandaling ito, halatang isang palaso siya sa dulo ng paglipad nito. Ang Mighty World Force na nagmumula sa kanyang katawan ay pabago-bago, at ang kapangyarihan na kanyang ibinibigay ay kung minsan ay malakas at minsan ay mahina. Wala na siya sa kanyang peak. Sa kabilang banda, ang 4 na tao ay kasuklam-suklam at walang hiya. Nahijitin na nila si Guo Ziyan, at ngayon ang lahat ng kanilang pag-atake ay nakatutok sa babaeng nasa likod ni Guo Ziyan, na pinipilit si Guo Ziyan na ilihis ang halos lahat ng kanyang lakas para protektahan siya. Nang lumitaw sina Yang Kai at Yuhi, nagkataon na nakita nila ang 3rd grade Heaven Opening Realm na tumama sa balikat ni Guo Ziyan habang hindi siya handa. Sa isang tunog ng pag-crack, ang kaliwang balikat ni Guo Ziyan ay bumagsak, na parang pati ang talon ng kanyang balikat ay nabasag. Bastos! Galit na sigaw ni Yang Kai.
Habang sumisigaw ang Golden Crow, isang gintong araw ang lumitaw sa kanyang likuran. Lumakas palabas ang nakakapasong mainit na lakas habang muling lumitaw ang Golden Crow Forging Sun. Ang dagandong ng isang dragon ay yumanig sa kalangitan nang lumitaw ang Blue Dragon Spear. Humakbang si Yang Kai at itinulak ang kanyang sibat patungo sa Third Grade Heaven Opening Realm. Bago dumating ang sibat ay nakabalot na sa itim na Golden Crow True Fire, na parang masusunog ang lahat ng bagay. Kasabay nito, naglabas din ng mabangong caltrop si Yuhi, na naging latigo at hamampez. Lumakas ang World Force habang ang aura ng 6th Grade Heaven Opening Realm ay bumalot sa buong larangan ng digmaan. Paano kaya inaasahan ng 4 na Heaven Opening Realms na kumukubkob kay Guo Ziyan ng hindi inaasahang pangyayari? Naramdaman ng kamahalang Yuhi ay isang 6th Grade Heaven Opening Realm, nagbago ang lahat ng ekspresyon nila. Hindi maipaliwanag na kinilabutan sila, pakiramdam nila ay nahulog sila sa isang latian. Papapa. Sa mahinang tunog, ang 3 2nd Grade Heaven Opening Realm ay sumabog sa alikabok at nawala sa isang iglap nang walang kahit isang tunog mula sa kanilang mga bibig. Ang isa pang nauutol na daing ay umalangaw habang ang sibat ni Yang Kai ay tumusok sa dibdib ng natitirang 3rd Grade Heaven Opening Realm Cultivator, na tumusok sa kanyang likod at palabas sa kanyang dibdib. Habang binunot niya ang sibat, tumalsik ang dugo nang lumitaw ang isang malaking butas sa kanyang dibdib. Ang 3rd Grade Heaven Opening Realm Cultivator na iyon ay nanigas, ang kanyang mga mata ay nanlaki habang siya ay sumaray-saray pasulong ng ilang hakbang. Sinubukan niyang tumalikod ngunit bago pa niya magawa, bumagsak siya sa lupa, wala ng buhay. Sa harap ni Yuhi, isang bagong sulong na 6th Grade Heaven Opening Realm Cultivator, 4 na Low Grade Heaven Opening Realm Cultivator ay mga langgam lang. Kung hindi dahil sa aura ni Yuhi na pinipigilan ang 3rd Grade Heaven Opening Realm Cultivator na iyon, hindi sana siya mapapatay ni Yang Kai ng ganoon kadali. Si Guo Ziyan ay umubo ng isang subo ng dugo habang siya ay kalahating lumuhad sa lupa, naghahabol ng hininga. Dinig na dinig ang tunog ng sirang babulusin. Mabilis na naglakad si Yang Kai palapit sa kanya. Sa sandaling ito, biglang tumalon ang babaeng nakaligtas sa kanyang likuran na may hawak na mahabang espada sa kanyang kamay. Bagamat mapatla ang kanyang mukha, matatag siyang tumayo sa harap ni Guo Ziyan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi sa nanginginig na boses. Sino kayo? Nang makita sina Yang Kai at Yuhi na pumapatay ng mga tao na parang langaw, natural siyang natakot. Napabuntong hininga si Guo Ziyan. Miuir, huwag kang bastos. Ito ang master na binanggit ko sa iyo noon. Nagulat ang babae noong una, ngunit mabilis niyang inalis ang kanyang espada at lumuhad sa harap ni Yang Kai, umiiyak at nagmamakaawa. Master, mangyaring iligtas ang aking ama. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay para tulungan siyang tumayo at umaliw. Huwag kang matarante, kasama ako rito, hindi mamamatay ang iyong ama. Sumenyas siya kay Yuhi gamit ang kanyang mga mata at agad itong humakbang para tingnan ang mga sugat ni Guo Ziyan. Pagkaraan ng ilang sandali, kumuha siya ng isang spirit pill at ipinakain ito sa kanya, at sinabing. Bagaman hindi magaan ang mga pinsala ni Commander Guo, walang panganib sa kanyang buhay. Nawalan lang siya ng maraming dugo at nakakonsumo ng masyadong maraming enerhiya. Magiging maayos siya pagkatapos ng ilang araw na pahinga. Martial Peak, Kabanata 4202. Pag-agaw sa pamamagitan ng puwersa. Habang nagsasalita si Yuhi, biglang pumikit ang mga mata ni Guo Ziyan at bumagsak siya sa lupa. Ama, ang babaeng tinatawag na Miuir ay namutla at napasigaw sa alarma. Sinabi ni Yuhi, huwag kang mag-alala, nahimati lang siya. Dati, kinubkob siya at maaaring mamatay anumang oras. Ngayong nailigtas na siya ni Yang Kai at Yuhi, ang tensyon na doon niyang isipan ay tuluyang napahinga. Bilang karagdagan, naubos niya ang labis na enerhiya sa nakaraang labanan at hindi na siya makatagal pa. Bagamat alam niyang hindi magsisinungaling si Yuhi sa kanya, personal pa ring sinuri ni Miuir ang mga sugat ni Guo Ziyan. Matapos makumpirma na siya ay talagang nahimatay, siya ay nakahinga ng maluwag. Pinunasan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, yumuko siya ng may paggalang. Salamat, Master, sa pagliligtas sa aking buhay. Salamat, Master, sinabi ni Yang Kai. Si Commander Guo ay isang miyembro ng Voidland at sinundan ako sa buhay at kamatayan sa loob ng maraming taon. Kung siya ay nasa problema, natural akong tutulong. Hindi na kailangang pasalamatan ako. Sa pagkakataong ito ay ang kapabayaan ko. Si Guo Ziyan ay pumunta lamang upang hanapin ang kanyang anak, paano nalaman ni Yang Kai na ang kanyang buhay ay nasa panganib. Kung alam niya ng mas maaga, sumama siya kay Guo Ziyan. Kapag nasa tabi niya si Yuhi, hindi sana nangyari ang ganoong bagay. Anong pangalan mo?
Tumingin sa kanya si Yang Kai. Ngumuso ang batang babae at mahinang sinabi. Ang pangalan ko ay Go Miao. Tumanggo si Yang Kai at tinawag silang Qingshan, Scabby Head, at ang iba pa para buhatin ang walang malay na si Go Ziyan pabalik sa Flying Lotus Flower at tumira sa kanya. Hinawakan ni Yuhi ang kamay ni Go Miao at marahan siyang inaliw. Ilang sandali pa, sa Flying Lotus Flower, mahinang nagtanong si Yuhi. Ano ang nangyayari? Sino ang mga taong nagpahirap sa iyo? Hindi ba pumunta si Commander Go sa Great Blood Continent para sunduin ka? Dapat ding malaman ni Go Miao ang tungkol sa pagkakaroon ni Yang Kai at Yuhi, marahil dahil sinabi sa kanya ni Go Ziyan noon. Sa ilalim ng nakakaaliw na mga salita ni Yuhi, unti-unting huminahon ang kanyang emosyon. Nang marinig ito, sumagot si Go Miao. Iyan ang mga deacon at elder ng Great Blood Continent. Ang third grade heaven opening realm ay tinatawag na Gujeksen. Nagulat si Yang Kai. Gujeksen. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya. Hindi ba't siya ang iyong master? Binanggit ni Go Ziyan ang taong ito ilang araw na ang nakakaraan, na sinasabi na sila ni Gujeksen ay matandang magkaibigan, kaya ipinagkatiwala niya ang kanyang anak na babae sa kanya. Kigat ni Go Miao ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Wala akong ganito kasama at kasuklam-suklam na master na katulad niya. Muntik na niyang patayin ang tatay ko. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Ano ba ang nangyayari? Huminga ng mahina si Go Miao at isinalaysay ang sanhi at bunga. Matapos pakinggan ang kanyang kwento, sa wakas ay naunawaan ni Yang Kai ang buong kwento. Ilang taon matapos ipanganak si Go Miao, ipinadala siya ni Go Ziyan sa Great Blood Continent at kinuha niya si Gujeksen bilang kanyang master. Una, sa oras na iyon, ang kapaligiran ni Go Ziyan ay napakasama, at ang tatlong dakilang puwersa ay hayagang nakikipaglaban sa Star City. Pinaalis niya ang kanyang anak para protektahan si Go Miao. Pangalawa, si Go Ziyan ay isang second grade heaven opening lamang at hindi masyadong malakas. Kahit na ang Great Blood Continent ay isang third grade force lamang, si Gujeksen ay isang third grade heaven opening realm at mas malakas kaysa kay Go Ziyan. Kung si Go Miao ay ipinadala doon, siya ay makakatanggap ng mas mahusay na pagsasanay. Hindi masama ang kakayahan ni Go Miao. Sa paglipas ng mga taon, nag-cultivate siya ng husto sa Great Blood Continent, at madalas na pinadalhan siya ni Go Ziyan ng ilang cultivation resources, kaya unti-unti siyang umakyat sa tuktok ng Emperor Realm. Bago ang Star City ay nilamon ng Great Cosmological Realm, naghahanda na siyang i-condense ang sarili niyang Dowsil. Kapag ang Dowsil ay matagumpay na na-condensed, ang susunod na hakbang ay upang paikliin ang kapangyarihan ng Yin at Yang at ang 5 elements, na naghahati sa langit at lupa sa kanyang katawan at umabot sa Heaven Opening Realm. Hindi mataas ang cultivation ni Go Ziyan, isang second grade heaven opening realm lang, ngunit para sa kanyang anak na babae, pinag-isipan niya ito ng husto. Isinapanganib niya ang kanyang buhay sa Crimson Star at karaniwang ginawang iba't ibang cultivation resources ang lahat ng kanyang natamo, na ipinadala niya sa Great Blood Continent at ibinigay kay Go Miao. Dahil gusto ni Go Miao na paikliin ang kanyang Dowsil, si Go Ziyan ay natural na handa ng maaga. Ginugol niya ang kanyang mga ipon sa buhay upang bumili ng 2 set ng mga 4th grade resources at ibinigay ang mga ito kay Go Miao. Kapag na-condense niya ang kanyang Dowsil, maaari niyang pinuhin ang 2 set ng resources. Kung ang Star City kung saan matatagpuan ang Crimson Star ay hindi nilamon ng Great Cosmological Realm, wala sa mga ito ang mangyayari. Gayunpaman, mahigit 1 dekada na ang nakalipas, biglang nawala ang Star City kung saan matatagpuan ang Crimson Star. Maging ang Crimson Star, Thunder Radiance, at Sword Pavilion, na libu-libong taon nang nakabaon sa Star City, ay nawala ng walang bakas. Ang kinaroroonan ng milyon-milyong tao sa Star City ay hindi alam. Noong panahong iyon, ang bagay na ito ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa kalapit na teritoryo. Maraming tao ang nagpunta upang siyasatin ang sitwasyon, ngunit sa kasamaang palad, wala silang nakita. Nagpunta rin si Go Miao upang tingnan sa ilalim ng pamumuno ni Gujeksen, ngunit wala siyang mahanap na anumang pahiwatig. Makalipas ang ilang taon, wala pa ring balita tungkol kay Go Ziyan, at inakala ng lahat na patay na siya. Noong una, nagmamalasakit pa rin si Gujeksen sa dati nilang pagkakaibigan. Bagamat hindi siya masyadong nagtatangi kay Go Miao, at least naging patas siya sa kanya. Ngunit isang araw, makalipas ang ilang taon, tinawagan ni Gujeksen si Go Miao para sa isang talumpati. Paulit-ulit na binanggit ang 2 set ng 4th grade resources na ibinigay ni Go Ziyan kay Go Miao noon, na parang gusto niyang ibigay ito sa kanya. Nang marinig ito, nagtaka si Yang Kai. Si Gujeksen ay nasa 3rd grade heaven opening realm, kaya ano ang gusto niya para sa 4th grade resources? Ano ang silbi ng 4th grade resources para sa kanya?
Sinabi ni Yuhi. Marahil gusto niyang ipagpalit ang mga ito para sa mga third-grade materials, pagkatapos ay pinuhin at makuha ang mga ito upang palakasin ang kanyang pundasyon at pagbutihin ang kanyang lakas. Nagtataka na tanong ni Yang Kai. Ano, maaari bang patuloy na pinuhin ng isang Heaven Opening Realm Cultivator ang mga mapagkukunang iyon? Ipinaliwanag ni Yuhi. Hindi pa nararating ni Yang Master ang Heaven Opening Realm, kaya maaaring hindi mo alam, ngunit pagkatapos na maabot ng isang cultivator ang Heaven Opening Realm, hindi dahil wala na silang anumang pagnanais para sa cultivation resources. Sa halip, ang kanilang pangangailangan para sa madadagdagan sila. Dapat malaman ni Young Master na ang Heaven Opening Realm ay maaaring palakasin ang pundasyon ng isang tao sa miniature universe world. Kapag ang pundasyon ng isang tao ay naipon sa isang tiyak na lawak, maaari silang makalusot. Tumanggo si Yang Kai. Natural na alam ko ito. Sinabi sa kanya ni Luzo ang tungkol dito dati. Ang pinakakaraniwan at maaasahang paraan upang palakasin ang pundasyon ng isang tao sa Heaven Opening Realm ay ang pag-inom ng Heaven Opening Pill at pagsipsip ng mga epektong panggamot nito. Bukod dito, marami pang ibang pamamaraan. Halimbawa, ang Old Ancestor Mo Yu ay nakatutok sa Demon Territory, na gustong lumunin at pinuhin ang World Force at batas ng Demon Territory. Gayunpaman, ang paraang ito ay may parehong mga pakinabang at disadvantages kumpara sa pag-inom ng Heaven Opening Pill. Ang kalamangan ay na ito ay mas mabilis. Ang pag-inom ng Heaven Opening Pill ay isang proseso ng pag-iipon ng mga butil ng buhangin sa isang tore. Ang pagsulong ng bawat grado ay nangangailangan ng maraming taon ng akumulasyon. Gayunpaman, kung ang isang tao ay maaaring lalamunan at pinuhin ang world force at laws ng isang cosmos world na katugma sa kanyang katawan, ang isa ay makakakuha ng napakalaking benepisyo sa isang napakaikling panahon. Ang kawalan ay kahit gaano katugma ang cosmos world, tiyak na hindi ito ganap na katugma sa sariling miniature universe world. Bilang isang resulta, ang ganitong uri ng pagunlad ay may ilang mga nakatagong panganib, at ang isa ay kailangang gumastos ng malaking halaga ng pagsisikap upang dahan-daang maalis ang mga ito. Gayunpaman, kung ikukumpara, ang paglamon sa world force at laws ng isang cosmos world ay hindi mabilang na beses na mas mahusay kaysa sa simpleng pag-inom ng Heaven Opening Pill. Bukod sa dalawang pamamaraang ito, mayroon ding pinakakaraniwang pamamaraan, na pinuhin ang iba't ibang mapagkukunan ng iba't ibang grado. Ang dahilan kung bakit maaaring lumikha ang isang cultivator ng Heaven Opening Realm sa kanilang katawan ay dahil nakaipon sila ng sapat na yin-yang at 5 elements na enerhiya. Matapos maabot ang Heaven Opening Realm, maaari nilang ipagpatuloy ang pagpino at palakasin ang kanilang pundasyon. Maaaring sabihin na ang isang cultivator na nakarating sa Heaven Opening Realm ay hindi nangangahulugan na hindi na nila kailangan ng iba't ibang cultivation resources. Sa kabaligtaran, ang kanilang mga pangangailangan ay tataas. Pagkatapos lamang marinig ni Yang Kai ang paliwanag ni Yuhi. Hindi sa siya ay mangmang at walang karanasan, ngunit ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi sapat upang makipag-ugnayan sa mga bagay na ito. Nang naroon si Go Ziyan, kahit na alam ni Gu Jixen na si Go Miao ay may dalawang set ng 4th grade resources, hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang hakbang. Pagkatapos ng lahat, nasa likod ni Go Ziyan si Chixing. Hindi siya natatakot kay Go Ziyan, ngunit si Chixing ay isang taong hindi niya kayang masaktan. Gayunpaman, hindi alam ang kapalaran ni Go Ziyan, at malamang na namatay na siya, kaya hindi na kailangang mag-alala si Gu Jixen tungkol sa anuman. Si Go Miao ay mula sa Emperor Realm, ngunit mayroon siyang dalawang set ng 4th grade resources. Ito ay walang pinagkaiba sa isang bata na nagdadala ng malaking halaga ng pera sa isang abalang pamilihan. Natural lang para kay Gu Jixen ang matukso. Talagang napupuot ang matandang bastard na iyon. Si Commander Go ay nakatagpo talaga ng masamang tao. Malamig na ngumuso si Yang Kai. Sinunod ni Go Miao ang kanyang mga salita at sinabing, ang matandang bastos na iyon ay hindi gusto ang dalawang set ng 4th grade resources na ito para sa kanyang sariling paggamit, ngunit dahil si Master ay nasa hiwalay na sinusubukang maabot ang 4th grade upang buksan ang Heaven Opening Realm at apurahang kailangan niya ng isang malaking bilang ng mga mapagkukunan. Inagaw sila ng matandang bastos upang ipakita ang kanyang katapatan, upang mas magamit siya ni Master sa hinaharap. Nang marinig niya itong sabihin, biglang naalala ni Yang Kai ang ilang balitang narinig niya sa Insa Graceful Territory. Sinasabing ang Yun Xinghua ng Great Blood Continent ay nakalusot at umabot sa 4th grade. Ngayon tila ito ay dahil sa dalawang set ng mga 4th grade resources ni Go Miao. At pagkatapos, mahinang tanong ni Yuhi. Malungkot na sinabi ni Go Miao. Hiningi sa akin ng matandang bastos na iyon ang mga ito, ngunit ito ang mga mapagkukunan na itinaya ni Itay sa kanyang buhay upang maipan, kaya paano ako papayag?
Gusto kong paikliin ang aking dawsil sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay pinuhin ang dalawang set na ito ng mga resources, kaya hindi man lang maisip ng matandang bastos na iyon. Sinong mag-aakala na pagkatapos kong i-condensed ang dawsil ko, pinilit niya talaga akong pinuhin ang isang set ng second grade wood element resources. Habang nagsasalita siya, ang mapupulang labi ni Go Miao ay halos dumudugo dahil sa pagkagat nito, at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Para sa sinumang cultivator, ang pundasyon ng isang tao ang pinakamahalaga. Anong grado ng mga mapagkukunan ng isa ay matukoy kung anong grado ng Heaven Opening Realm ang maaaring maabot ng isa sa hinaharap. Napilitan si Go Miao na pinuhin ang mga mapagkukunan sa second grade, kaya sa hinaharap, maaabot lamang niya ang second grade Heaven Opening Realm. Ang pagputol sa kinabukasan ay katumbas ng pagpatay sa mga magulang. Gayunpaman, ang ginawa ay hindi na maibabalik, at siya ay nakatira sa ilalim ng bubong ng ibang tao. Paano mapapanatili ng isang mahinang batang babae tulad ni Go Miao ang dalawang set ng 4th grade resources? Sa huli, ang dalawang set ng 4th grade resources ay inagaw ni Gu Jixin at ibinigay kay Yun Xinghua, na nagpapahintulot sa kanya na makapasok sa 4th grade kamakailan. Sa orihinal, tinanggap na ni Go Miao ang kanyang kapalaran. Total nag-iisa lang siya, kaya kahit ayaw niya, anong magagawa niya? Sa hindi inaasahang pagkakataon, ilang araw na ang nakalipas, si Go Ziyan, na nawala ng higit sa 10 taon, ay biglang lumitaw sa Great Blood Continent. Ang muling pagsasama-sama ng mag-ama pagkatapos ng mahabang paghihiwalay ay isang masayang okasyon, ngunit nang mapagtanto ni Go Ziyan na ang kanyang anak na babae ay nag-condensed lamang ng lakas sa second grade, siya ay parehong nabigla at nagalit. Malinaw na inihanda niya ang dalawang set ng 4th grade resources para kay Go Miao, at sapat na ang kakayahan ni Go Miao para pinuhin ang mga ito, kaya bakit naging ganito ngayon? Pagkatapos magtanong, si Go Miao ay nag-alinlangan at hindi nang ahas na sabihin sa kanya ang totoo. Naramdaman ni Go Ziyan na may mali ngunit hindi nagtanong ng anuman, sa halip ay nagkunwaring mangmang at malayang nakikipag-chat kay Gu Jixin. Marshall Peak, Kabanata 4203. Pag-aayos ng mga hindi pagkakaunawa ang bagay. Noong gabing iyon, habang hindi handa ang Great Blood Continent, tumakas si Go Ziyan kasama si Go Miao, nalaman ang nangyari sa daan. Nang marinig niya na ang kanyang anak na babae ay talagang binubuli sa paraang ito sa Great Blood Continent, natural na nagalit si Go Ziyan. Siya ay nanumpa na maghihiganti at humingi ng hustisya para sa kanyang anak na babae. Gayunpaman, alam din niyang hindi siya sapat, kaya gusto niyang magmadaling bumalik at hanapin si Yang Kai. Sa kasamaang palad, bago siya makarating sa Star City, naabutan siya ni Gu Jixin at ng kanyang mga tauhan. Kung ito ay pagnanakaw lamang ng dalawang hanay ng mga 4th grade resources, maaaring malutas ang awayan na ito. Sa pinakamasama, ang Great Blood Continent ay maaaring magbayad sa kanya. Ngayong si Yun Xinghua ay nakarating na sa 4th grade, ang kanyang pangangailangan para sa mga mapagkukunan ng paglilinang ay hindi masyadong malaki. Bagamat ang Great Blood Continent ay isang 3rd grade force lamang, dapat silang magkaroon ng sapat na pera upang mabayaran ang dalawang set ng 4th grade resources. Hindi dapat pinilit ni Gu Jixin si Go Miao na pinuhin ang isang set ng second grade resources at paikliin ang second grade strength para putulin ang kanyang pag-asa. Ito ay ganap na pinutol ang anumang pag-asa sa kinabukasan ni Go Miao. Paano malulutas ng ganoon kadali ang ganoong malalim na awayan? Dapat din itong malaman ng Great Blood Continent, kaya pagkatapos matuklasan na si Go Ziyan ay tumakas kasama si Go Miao, agad silang nagpadala ng mga tao upang habulin sila, pinutol ang mga damo at alisin ang mga ugat upang maiwasan ang gulo sa hinaharap. Bagamat nakalusot si Go Ziyan sa 3rd grade matapos pinuhin ang isang low-grade world fruit, paano siya magiging katapat ng 6 na Heaven Opening Realm Masters? Higit pa rito, kailangan pa niyang protektahan si Go Miao. Pagkatapos ng isang matinding labanan, siya ay nalampasan at nasugatan ng husto. Alam niyang sakuna ang araw na ito, kaya kung gusto niyang makatakas, maaari na lang niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Bagamat nakapatay na siya ng dalawang master ng Heaven Opening Realm sa 2nd grade, sa huli, mahirap para sa kanya na makatakas. Sa kritikal na sandali na ito, si Yang Kai at ang iba pa ay dumating upang salubungin siya, at ang sumunod na nangyari ay hindi na kailangang sabihin. Great Blood Continent, napakagaling. Bahagyang ngumisi si Yang Kai. Nang marinig niya na si Yun Xinghua ay pinigilan sa Star City Inn at napilitang pumasok sa 3rd grade Heaven Opening Realm, nakaramdam siya ng kaunting simpatiya para sa kanya. Iniisip ang tungkol sa kanyang sariling kinabukasan, naramdaman pa niya ang kaunting pagkakamag-anak. Ngunit ngayon tila ang taong ito ay hindi karapat-dapat ng kaunting simpatiya.
Kahit na walang ideya si Yun Xinghua kung kailan inagaw ni Gu Jixen ang dalawang 4th grade resources mula kay Go Miao, paanong hindi malalaman ni Yun Xinghua kung kailan nagdala si Gu Jixen ng mga tao upang patayin si Go Ziyan at ang kanyang anak na babae. Lumingon si Yuhi para tingnan siya. Young Master, ano ang plano mo? Hindi lang siya, kundi silang Qingshan, Scabby Head, at ang iba pa ay tumingin din. Mas matagal na nilang sinundan si Go Ziyan kaysa sa pagsunod nila kay Yang Kai. Noong sila ay nasa Crimson Star, sila ay mga subordinate ni Go Ziyan. Kadalasan, inalagaan sila ni Go Ziyan at iniligtas sila mula sa panganib ng maraming beses. Ngayong nakita na nila ang Grand Commander na binugbog sa ganoong kalagayan, at ang anak na babae ng Grand Commander na binubuli ng ganito, natural na sila ay may iisang kaaway, at ang kanilang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Dahil nang ahas siyang hawakan ng aking mga tao, natural na hindi ko siya papakawalan ng ganoon kadali. Tumalikod at pumunta sa Great Blood Continent. Gusto kong hanapin ang Yun Xinghua na iyon at humingi ng hustisya. Gusto kong makita kung kumain siya ng oso, puso at leopardo o lumaki ang 3 ulo at 6 na braso. Ang mga ekspresyon nilang Qingshan at ng iba pa ay nanginginig nang sila ay agad na umalis. Natigilan si Go Miao at nagpasalamat at nag-aalalang sinabi, Master, hindi naman mahina ang Great Blood Continent, at kakaunti lang ang mga tao natin. Ngumiti si Yang Kai at sinabi, ang nasa tabi mo ay isang 6th grade Heaven Opening Realm, ano ang Great Blood Continent? Tumingin si Go Miao kay Yuhi at tinakpan ang bibig nito sa gulat. Bagamat naramdaman niya na si Yuhi ay isang Heaven Opening Realm, at tiyak na isang mid-grade Heaven Opening Realm, kung hindi, magiging imposible para sa kanya na patayin ang mga tao mula sa Great Blood Continent ng ganoon kadali, hindi niya inaasahan na siya ay isang 6th grade Heaven Opening Realm. Ang Falling Lotus Flower ay napunit sa kawalan at sumugod sa direksyon ng Great Blood Continent. Kasabay nito, sa Great Blood Continent, ang tunog ng isang kampana ay biglang umalangaw sa kalangitan, na nakaalarma sa hindi mabilang na mga disipulo ng Great Blood Continent at naging dahilan upang tumingin sila sa gitnang bulwagan. Isang alagad ng Great Blood Continent ang same time na binilang ang mga tol. Nang huminto ang mga tol ay nasabi niya na may maputlang mukha. Tumunog ang kampana ng 9 na beses. Ito ay isang death knell. Isang elder ang namatay. Sinong elder? Isang disipulo sa tabi niya ang nagsabi. Ang ating Great Blood Continent ay may 4 na elder, ngunit wala ni isa sa kanila ang umabot sa katapusan ng kanilang buhay. May nangyari ba sa kanila? Ang ikatlong tao ay nagsabi. Nakita ko si Elder Gu na pinamunuan ng isang grupo ng mga tao palabas. Hindi ko alam kung ano ang kanilang ginagawa, ngunit sila ay napaka-agresibo at puno ng layuning pumatay. Baka si Elder Gu ang napatay. Habang nagsasalita sila, lumipad ang mga figure mula sa iba't ibang bahagi ng Great Blood Continent at sumugod patungo sa gitnang bulwagan. Lahat sila ay Heaven Opening Realm Cultivator ng Great Blood Continent. Hindi pa, marami sila at hindi rin kakaunti. Mayroong higit sa 20 sa kanila, at bukod sa 3 3rd grade Heaven Opening Realm, ang iba ay pawang 1st grade at 2nd grade Heaven Opening Realm. Nagkaroon sila ng iba't ibang posisyon sa Great Blood Continent, at nang marinig ang tunog ng kampana, lahat sila ay nagtipon patungo sa gitnang bulwagan. Maraming mga figure ang dumaan sa gitnang bulwagan. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may marangal na anyo ang naupo ng tuwid sa pangunahing upuan. Ang buhok ng lalaking ito ay itim na itim, ngunit ang kanyang mga templo ay mapuputi. Parang naranasan na niya ang mga pagbabago sa buhay. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay ang pinuno ng Great Blood Continent, si Yun Xinghua. Isang matangkad at matibay na 3rd grade Heaven Opening Realm ang pumasok. Pagtingin sa paligid, nakita ang malungkot na ekspresyon ng lahat, napangiwi siya at ikinulong ang kanyang mga kamao. Head Chief, kaninong death knell yan? Mataimtim na sinabi ni Yun Xinghua. Si Elder Gu Jixen iyon. Nanlaki ang mga mata ng 3rd grade Heaven Opening Realm na iyon sa pagtataka. Paano nangyari iyon? Kahapon, umiinom ako at nakikipag-chat kay Elder Gu, at maayos naman siya. At saka, hindi ba niya pinuntahan ang Grand Commander na iyon mula sa Crimson Star? Pwede ba ito bagay na may kaugnayan sa Go Ziyan na iyon? Malakas na tumanggo si Yun Xinghua. Dapat nga, nagngangalit ang 3rd grade Heaven Opening Realm na iyon. Ang Go Ziyan na iyon ay may lakas ng loob, na nangangahas na patayin si Elder Gu sa ating Great Blood Continent. Nasaan siya? Pupunta ang isang ito at iikot ang kanyang ulo. Isang lalaking mukhang mahinang scholar sa tabi niya ang nagsabi. Ang Go Ziyan na iyon ay tahimik na umalis kagabi at wala sa Great Blood Continent. Sumimangot ang matipunong lalaki. Umalis. Anong ibig mong sabihin? Sinabi ni Yun Xinghua. Kasalanan ko ang bagay na ito. Ha? Namatay si Elder Gu dahil sa akin.
Pinabayaan siya ng haring ito. Nagtaka ang matipunong lalaki. Head Chief, ano ang sitwasyon? Hindi lamang nataranta ang matipunong lalaking ito, ngunit maraming tao sa bulwagan ang naramdaman din na nahulog sila sa mga ulap. Sinabi ni Yun Xinghua. Hindi ba nag-iisa ang haring ito para makalusot? Kumonsumo ito ng malaking halaga ng kultibasyon ng Great Blood Continent. Ang pundasyon ng aking Great Blood Continent ay mababaw at hindi makayanan ang gayong pagdurusa. Ang haring ito ay gumawa ng maling kalkulasyon, at sa isang kritikal na sandali sa pag-iisa, bigla kong natuklasan na ang mga mapagkukunang kailangan ko ay hindi sapat. Ito ay para makapagpadala ako ng mensahe kay Elder Gu Jixen at hilingin sa kanya na tulungan akong mag-isip ng solusyon. Kung ang mga mapagkukunan ay hindi sapat, ito ay malamang na ang lahat ng aking nakaraang pagsisikap ay nasayang. Sa loob ng bulwagan, ang 20 higit pang mga Heaven Opening Realm ay nagpahayag ng pagtataka nang marinig nila ito, dahil hindi nila alam ang tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, si Yun Xinghua ang pinuno ng Great Blood Continent, at kung siya ay makakapasok sa 4th Grade Heaven Opening Realm, ito ay magiging malaking tulong sa buong Great Blood Continent, kaya kahit na ito ang unang pagkakataon na narinig nila ang tungkol sa bagay na iyon, walang naramdaman na ito ay hindi nararapat. At pagkatapos, tanong ng matipunong lalaki, sinabi ni Yun Xinghua, hindi nabigo si Elder Gu at nagpadala siya ng 2 4th grade resources hindi nagtagal. Dahil sa 2 4th grade resources kaya ang haring ito ay maayos na nakalusot. Sumimangot ang matipunong lalaki. Bagamat magaspang ang ugali niya, makinis ang kanyang isip. Bahagyang napagtanto ang isang bagay, nag-aalinlangan siyang nagtanong. Head Chief, maaaring may problema sa 2 4th grade resources. Tumanggo si Yun Xinghua. Tama ang mga salita ni Elder Guan. Ang problema ay nasa 2 4th grade resource. Noong panahong iyon, bagamat nagtataka ako kung paano nakakuha si Elder Gu ng 2 4th grade resources ng napakabilis, hindi ako nagtanong. Kung tutusin, ang aking paglilinang ay umabot na sa isang kritikal na yugto, kaya't maaari na lamang akong mag-focus sa pagpino at pagsipsip sa kanila. Sa huli, nagtagumpay ako at nakalusot sa 4th grade Heaven Opening Realm, habang nag-iisa. Masasabing ang dahilan ng haring ito ay ang makakapasok sa 4th grade ay dahil sa dakilang merito ni Elder Gu. Pagkatapos umalis sa pag-iisa, tinanong ko si Elder Gu tungkol sa 2 4th grade resources, at sinabi sa akin ni Elder Gu na nakuha niya ang mga ito nang hindi sinasadya matagal na ang nakalipas. Lubos akong nagpapasalamat at handa akong bayaran siya sa hinaharap. Ngunit sinong mag-aakala na 2 araw na ang nakalipas, nang hanapin ako ni Guo Ziyan, napagtanto ko na hindi ganoon kadali ang bagay. Ang 2 4th grade resources ay hindi kay Elder Gu, kundi sa kanyang disipulong si Guo Miao. Guo napakahusay ng kakayahan ni Miao, at may pagkakataon siyang direktang makapasok sa 4th grade Heaven Opening Realm, kaya naghanda si Guo Ziyan ng 2 4th grade resources para sa kanya bilang backup. Alam din ni Elder Gu ang bagay na ito, at pagkatapos matanggap ang mensahe ng haring ito, hiniram niya ang 2 mapagkukunang iyon mula kay Guo Miao, naghahasik ng mga binhi ng sakuna. Matapos marinig ang kanyang mga salita, marami sa Heaven Opening Realm Cultivator sa bulwagan ang nagpahayag ng mga kakaibang ekspresyon. Hindi sila tanga, at pagkatapos makipag-ugnayan kay Gu Jixen sa loob ng maraming taon, alam na alam nila ang kanyang pagkatao. Nang kunin ni Gu Jixen ang 2 4th grade resources mula kay Guo Miao, gumugol siya ng malaking pagsisikap, at hindi ito kasing simple ng paghiram lamang sa kanila. Hindi pa nga sigurado kung alam na ba ng head chief na ito ang bagay na ito noon pa man. Dumating ang Guo Ziyan na iyon upang maghanap ng isang babae, at tinanggap siya ng aking Great Blood Continent, ngunit sa ilang kadahilanan, tumakas siya kagabi. Natatakot si Elder Gu na baka hindi niya maintindihan, kaya hinabol niya siya, malamang na gustong magpaliwanag, ngunit. Ngayon lang, isang disipulo ang nagulat na ang soul lamp ni Elder Gu ay biglang namatay. Ang mukha ni Yun Xinghua ay puno ng kalungkutan, at ang kanyang puso ay kumirot. Hindi lamang si Elder Gu, ngunit si Deacon Xiong, Hall Master Ran, at ang 4 na iba pa ay namatay din ang kanilang mga soul lamp. Ano? Nagkagulo ang lahat sa bulwagan, at lahat sila ay tumingin sa paligid. Oo naman, hindi nila nakita ang mga taong binanggit ni Yun Xinghua. Kasama si Gu Jixen, ang Great Blood Continent ay nawalan ng 6 na Heaven Opening Realm Cultivator. Kahit na ang ganitong uri ng casualty ay hindi masasabing isang seryosong dagok sa Great Blood Continent, ito ay isang malaking kawalan pa rin. Higit pa rito. Seryoso ang ekspresyon ni Yun Xinghua habang lumilingon siya sa paligid, dahan-daang nagsasabing. Si Elder Gu, Deacon Xiong, at ang mga soul lamp ng 3 pa ay sabay na namatay. Bumantong hininga,
at marami sa low-grade Heaven Opening Realm Cultivator ay namutla. Kung ang pagkamatay ni Gujeksen at ng iba pang apat ay nagulat sa kanila, kung gayon ang katotohanan na apat na soul lamp ang namatay sa parehong oras ay lubhang nakakatakot. Ang sabay-sabay na pagpatay sa kanilang soul lamps ay nangangahulugan na ang apat na ito ay napatay sa isang iglap, kaya hindi nila maiwasang gumawa ng maraming koneksyon. Martial Peak, Kabanata 4204. Yun Xinghua. Si Gujeksen ay isang third-grade Heaven Opening Realm habang ang iba ay pawang second-grade Heaven Opening Realm. Ang kanilang pinagsamang lakas ay hindi mahina, kaya sino ang makakapatay sa kanila sa isang iglap? Hindi ito magagawa ng 4th grade Heaven Opening Realm, kaya ang magagawa ay tiyak na 5th grade Heaven Opening Realm. Maaaring si Zhao Baichuan ang personal na kumilos. Ang matipunong lalaki na may apelyido ni Guan ay sobrang solemn na din. Natural sa kanya ang magkaroon ng ganoong samahan. Si Gou Ziyan ay mula sa Qixing at si Zhao Baichuan ang kanilang Great Master, kaya makatuwiran para sa kanya na manindigan para kay Gou Ziyan. Dahan-daang tumayo si Yun Xinghua. Kahit sino pa ang pumatay kay Elder Gu at ang iba pa, lahat, ang aking Great Blood Continent ay malamang na makaharap sa isang malaking kapahamakan. Ang kaunting kapabayaan ay maaaring humantong sa walang hanggang kapahamakan. Hinihiling ko sa lahat na makipagtulungan sa haring ito upang harapin ang kalamidad na ito. May humakbang pasulong at nagtanong. Head Chief, ibig mong sabihin na pagkatapos patayin si Elder Gu at ang iba pa, ang taong iyon ay pupunta sa ating Great Blood Continent para manggulo. Tumango si Yun Xinghua. Hindi ko maalis ang posibilidad na ito. Sinabi ng lalaki. Kahit na ang gumawa ng aksyon ay talagang si Zhao Baichuan, ang taong ito ay isa lamang 5th grade Heaven Opening Realm. Walang sino man sa aking Great Blood Continent ang kanyang kalaban, ngunit kung gusto niyang salakayin ang lugar na ito, hindi ito magiging madaling matalo. Sinabi ni Yun Xinghua. Kung si Zhao Baichuan lang, natural na hindi matatakot ang aking Great Blood Continent. Sa proteksyon ng Grand Array, kahit na siya ay isang 5th grade Heaven Opening Realm, ano ang magagawa niya sa aking Great Blood Continent? Gayunpaman, hindi mo alam ang sitwasyon ni Qixing. Ang bilang lang ng mid-grade Heaven Opening Realm na mayroon sila ay kasing dami ng 10 taon na ang nakakaraan. Ngayong muli silang lumitaw, malamang nawala na sa kanila na mababa ang lakas. Ang mahinang iskolar noon ay nagsabi, kung talagang ganito, ang aking Great Blood Continent ay hindi makakalaban. Head Chief, iminumungkahi kung humingi tayo ng tulong sa Pure Grace Pavilion. Ang Pure Grace Pavilion na ito ay nasa Pure Grace Territory, at ang aking Great Blood Continent ay nasa ilalim din nila. Hindi kay Qixing ang pagkakataon na kumilos ng ligaw. Komplikado ang ekspresyon ni Yun Xinghua habang dahan-dahang umiling. Natatakot akong huli na ang lahat. Kung talagang gustong pahirapan ng taong ito ang aking Great Blood Continent, lilito sila sa isang araw o dalawa. Kahit na humingi tayo ng tulong sa Pure Grace Pavilion, hindi tayo makakarating sa oras. Hindi pa banggitin na ang Pure Grace Pavilion. Ay maaaring hindi handang tumulong. Naging solemn na ang ekspresyon ng lahat ng marinig iyon. Si Yun Xinghua ay pinigilan ng Pure Grace Pavilion sa nakaraan at walang pagpipilian kundi ang sumulong sa 3rd grade Heaven Opening Realm. Ngayon, pagkatapos ng mga dekada ng mapait na paglilinang, nabawi niya ang lakas ng 4th grade Heaven Opening Realm. Hindi matutuwa ang Pure Grace Pavilion na makita ito. Kung talagang humingi siya ng tulong sa Pure Grace Pavilion, hindi niya alam kung anong uri ng presyo ang kailangan niyang bayaran. Marahil ay sasamantalahin nila ang pagkakataon na itaas ang ilang malupit na kondisyon. Huwag mo nang banggitin muli ang tungkol sa paghingi ng tulong. Sana ay mas maging mapagmatsyag ang lahat sa malapit na hinaharap. Kung may paggalaw sa labas, i-report ka agad. Oo, malakas na tumugon ang lahat, at nagkalat sa lahat ng direksyon. Pagkaalis ng lahat, nagngangalit si Yun Xinghua at sinuntok ang armrest ng kanyang upuan. Nagmura siya. Gujeksen, ang bastos na iyon, sinira niya ang mga plano ko. Pinigilan siya at walang pagpipilian kundi ang umabant sa 3rd grade. Ngayong nakuha na niya ang lakas ng 4th grade, maaari na niyang abangan ang 5th grade. Sa kanyang kakayahan, hanggat mayroon siyang sapat na mapagkukunan, hindi dapat mahirap para sa kanya na umabant sa 5th grade sa loob ng 200 taon. At sa oras na iyon, malamang na ito na ang oras kung kailan babalik ang Pavilion Master ng Pure Swan Pavilion. Maliban sa matandang umutot na iyon, ang iba pang mga tao sa Pure Swan Pavilion ay wala sa kanyang paningin. Sa oras na iyon, sa kanyang 5th grade Heaven Opening Realm, sino sa buong Pure Swan Domain ang kanyang makakapareha? Hindi magiging mahirap para sa kanya na pag-isahin ang Pure Swan Domain at hayaang malampasan ng Great Blood Continent ang Pure Swan Pavilion. Noon lang siya makakaganti sa pagiging suppressed niya sa nakaraan.
Gayunpaman, ang magandang panaginip na ito ay nagsimula lamang nang makatagpo siya ng isang hindi inaasahang pangyayari. Ang hindi kilalang kaaway na iyon ay nagawang agad na pumatay ng 4 na low-grade Heaven Opening Realm. Alam niyang tiyak na hindi siya ang kanilang kalaban. Kahit na ang Great Blood Continent ay may suporta ng isang Grand Spirit Array, maaaring hindi nila maharangan ang kaaway na ito. Kung tungkol sa kung anong landas ang tatahakin sa hinaharap, sa totoo lang ay medyo naliligaw siya. Saglit siyang nag-isip ng may malungkot na ekspresyon, ngunit wala siyang kontra. Umaasa lang siya na hindi ganoon kalakas ang lakas ng kalaban at outrage sila sa harap ng mga kahirapan. Gayunpaman, ang pag-asang ito ay nasira sa loob lamang ng isang araw. Kasabay ng isang malakas na pagsabog, ang buong Great Blood Continent ay tila walang katapusang nanginginig. Lumakas ang enerhiya ng Berserk, at ang Great Blood Continent ay nagulo. Ang ilan sa mga mahihinang disipulo ay nagsimulang duguan mula sa kanilang mga bibig at ilong, at ang ilan sa kanila ay nahimate pa. Si Yun Xinghua ay lumipad palabas ng kanyang cultivation room at tumingin sa ibabaw. Agad siyang nakakita ng malaking lotus sa labas ng engranding spirit array ng Great Blood Continent. Ang lotus ay dahan-daang umiikot, ang bawat talulot ay ginawang katangi-tangi, tulad ng isang magandang gawa ng sining. Gayunpaman, naramdaman ni Yun Xinghua ang isang kamangha-manghang kapangyarihan mula rito. Ito ay tiyak na isang artifact na ang isang second grade na puwersa lamang ang maaaring pinuhin. Bukod dito, tanging ang second grade na puwersa lamang na may medyo matibay na pundasyon ang maaaring magkaroon ng ganoong artifact. Ang Pure Grace Pavilion ay may katulad na lihim na kayamanan, ngunit ito ay nagkakahalaga sa kanila ng hindi mabilang na mga mapagkukunan upang lumikha ng Pure Grace platform. Sa isang iglap, ang bibig ni Yun Xinghua ay napuno ng kapitan. Sa sandaling ito, ang spirit array ng Great Blood Continent ay na-activate at isang transparent na light curtain ang bumalot sa buong Great Blood Continent. Gayunpaman, sa isang lugar sa magaan na kurtinang ito, may malalim na bunganga na unti-unting bumabawi. Namilog ang mga mata ni Yun Xinghua nang mapagtanto niya na ang bunganga na ito ay tiyak na sanhi ng epekto ng lotus. Sino ang taong ito sa loob ng lotus? Gamit ang ganoong artifact para puwersahang maapektuhan ang spirit array ng Great Blood Continent, baliw ba siya? Kailangang malaman ng isa na kahit na ang ganitong uri ng artifact ay makapangyarihan, hindi ito murang gawin. Sa sandaling nasira ito, hindi ito madaling ayusin. Sa makatuwid, kahit anong dakilang puwersa ang nagtataglay ng ganoong artifact, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, aalagaan nila ito ng husto at hindi hahayaang masira ito, ngunit ginamit talaga ng taong ito ang lotus para direktang maapektuhan ang spirit array. Anong uri ng marahas at hindi makataong pamamaraan ito? Habang iniisip niya ito, ang lotus ay dahan-daang umatras ng ilang daang kilometro bago naging daloy ng liwanag at mabilis na hamampas sa Great Blood Continent. Nanlaki ang mga mata ni Yun Xinghua ng damaloy ang lamig mula sa talampakan hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Walang pag-aalinlangan, ipinatawag niya ang Spirit Array Jade Pendant at desperadong ibinuhos ang kanyang lakas dito, baliw na pinakilos ang kapangyarihan ng Spirit Array. Ang world energy sa buong Great Blood Continent ay tila sinipsip na tuyo sa sandaling ito at ibinuhos sa Spirit Array, na nagpapataas ng kapangyarihan nito. Mabilis na tumigas ang transparent light curtain, na parang pinalapot ng ilang layer. Nang matapos niya itong gawin, bumagsak ang lotus sa light curtain ng Spirit Array, dahilan para bumagsak ito sa bilis na nakikita ng mata. Ang malaking lotus ay parang isang hindi masisirang espada, diretsyong tumutusok patungo sa mga vital point ng Great Blood Continent, na parang gusto nitong basagin ang buong Great Blood Continent. Sa isang malakas na pagsabog, ang Great Blood Continent ay yumanig ng malakas. Sa likod ng Yun Xinghua, lumiwanag ang anino ng mini-universe world, at ang kapangyarihan ng world force ay lumundag. Ang kapangyarihan ng spirit array ay hindi nabigo. Ang makapal na liwanag na kurtina ay parang isang nababanat na bola ng goma, na nagpapatalbog sa lotus pabalik, ngunit ang bunganga ay hindi nakabawi ng mahabang panahon. Ngumuso si Yun Xinghua at umatras ng 3 hakbang, umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig at ilong, bahagyang namutla ang kanyang mukha. Kinokontrol niya ang spirit array ng Great Blood Continent at ang kanyang isip ay konektado sa buong Great Blood Continent, kaya nang ang Great Blood Continent ay nayanig, maging siya ay nakaranas ng backlash. Head Chief. Sunod-sunod na figure ang sumugod at tumabi sa kanya, lahat sila ay nakatingin sa labas na may nakakatakot na ekspresyon. Pinigilan ni Yun Xinghua ang umaagos na dugo sa kanyang puso at sumigaw mula sa kabuuan ng spirit array. Sino ito? Mangyaring tumigil, maaari tayong mag-usap. Inilagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa sa spirit array, ngunit ngayon tila ang pag-asa na ito ay nasira. Makakapit man ang spirit array at hindi mabali, hindi niya ito matiis.
Ang ganitong banggaan ay hindi naman kailangang mangyari ng maraming beses, 3 o 5 pa lang at malubha na siyang masasaktan. Sa oras na iyon, ang Spirit Array ay masisira sa sarili nitong. Hindi tumugon ang higanteng Lotus, sa halip ay dahan-dahang bumubukas sa layo na ilang daang kilometro, kumikislap habang patuloy itong bumagsak sa kanya. Hong! Isang malakas na putok ang yumanig sa langit habang ang hindi mabilang na mga disipulo ng Great Blood Continent ay nahimatay sa lupa. Maging ang low-grade Heaven Opening Masters ay tila hindi nakayanan ang ganoong banggaan, lahat sila ay nanggigigil, ang kanilang mga ekspresyon ay pangit. Para kay Yun Xinghua, na namamahala sa pagpapanatili ng Spirit Array, umubos siya ng isang subo ng dugo, ang kanyang aura ay biglang hangina. Gayunpaman, kahit na matapos ang 3 banggaan, hindi pa rin nasira ang Spirit Array ng Great Blood Continent. Ito ang lakas ng Spirit Arrays. Kahit na ang Great Blood Continent ay isang third-grade force lamang, sa pamamagitan ng pag-asa sa kapangyarihan ng Spirit Array, maaari pa rin nilang labanan ang mga kaaway na mas malakas kaysa sa kanila. Sa kabilang banda, bahagyang lumabo ang higanteng Lotus pagkatapos ng 3 banggaan, at tila nagkaroon ito ng kaunting pinsala. Mula sa loob ng Lotus, isang maselang boses ng babae ang umalangaw-ngaw. Munting umiyaw, tinulungan ka niyang master na ilabas ang iyong galit. Kung hindi ka nasisiyahan, pagkatapos ay ipagpatuloy ang pagbagsak. Basagin natin ang baw ng pagong na ito at pagkatapos ay durugan ang Great Blood Continent na ito. Sa loob ng Great Blood Continent, marami sa Heaven Opening Masters ang halos maubo ng dugo nang marinig nila ito. Ang ganitong mabangis at baliw na pamamaraan ay para lang makatulong sa paglabas ng galit ni Go Miao. Anong uri ng baliw ang nakatago sa loob ng Lotus na iyon? Nang sila ay nanginginig sa takot, ang boses ng isa pang babae ay umalangaw-ngaw. Salamat, Master. Ang tanging hinihiling ng disipulo ay ang ama na maging ligtas at maayos. Ang lalaking may apelyidong Guan ay bamulong sa tabi ni Yun Xinghua. Boses iyon ni Go Miao. Si Go Miao ay nanirahan sa Great Blood Continent sa loob ng maraming taon, kaya nakilala siya ng lalaking may apelyidong Guan at natural na nakikilala ang kanyang boses. Mataimtim na tumango si Yun Xinghua. Bagamat matagal na niyang nahulaan na ang pumatay kay Gu Jixen at ng iba pa ay hindi hahayaang magpahinga ang bagay na ito, hindi niya inaasahan na ang taong ito ay lilito ng ganoon kabilis sa labas ng Great Blood Continent. Huminga ng malalim, pinigilan niya ang galit sa kanyang puso at kinulong ang kanyang mga kamao. Great Blood Continent Yun Xinghua, binabati si Pinarangalang Ginoo. Pwede ko bang tanungin ang pangalan ni Pinarangalang Ginoo? Maaari mo bang ipakita ang iyong sarili? Ang lotus na lumulutang sa langit ay dahan-daang umiikot, at mula sa pagitan ng 2 talulot, isang pinto ang lumitaw. Kaagad pagkatapos, isang grupo ng 2 tao ang lumitaw mula sa pintuan. Ang isa ay isang gwapong binata na nasa likod ang kanyang mga kamay, ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam, at ang isa naman ay isang kaakit-akit na babae, ang kanyang magagandang mata ay kumikinang ng maliwanag. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Yun Xinghua. Sa 2 taong sumulpot, ang katawan ng babae ay naglalabas ng nakakatakot na aura. Naramdaman lang niya ang ganoong aura mula sa matandang Pavilion Master ng Pure Grace Pavilion. 6th Grade Heaven Opening Realm. Bulalas ng lalaking may apelyidong Guan, ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang pangit. Ang mga puso ng ibang Heaven Opening Realms ay lumubog din, at ang tunog ng lagok ay maririnig. Paano magiging 6th Grade Heaven Opening Realm? Sa pagkakataong ito, sinipa talaga ng Blood Great Continent ang isang bakal na plato.